Good morning everyone. Nandito kami ngayon sa Rama 9 Basketball Court. I'm with Julio. He is also a basketball player here at OFW. We would like to welcome you, My Viewpoint. Can you tell us about yourself? Ako si Julius Padilla, in short, Julio. So, almost 7 years na ako dito sa Thailand. Nagtuturo ako sa Riti Wanalai School sa Saiman. Shoutout nga pala sa mga katrabaho ko, co-worker ko, si Christian, tsaka si Florence. Yeah. Okay, so being OFW, no, tapos mahilig tayo mag-basketball. Paano mo ito nahahati yung time mo sa family? May family ka dito? Oo, sir. So, sa family, sa pagtuturo, at saka, siyempre, itong ating libangan sa paglalaro ng basketball. So, ano ang iyong ginagawa? Every Sunday ba ito or daily basis? Actually, nagkakaroon lang ako ng time maglaro, pawis during Sundays. So, Mondays to Fridays, teacher ako. And then during Saturday, family time, going to church. And then Sunday, basketball. Nabalitaan ko na ikaw daw ay certified referee na dito sa pag-officiate sa mga basketball. Totoo ba yun? Yes, sir. So almost 1 year na po akong licensed referee. Nag-training po kami. Actually, marami kami mga Pinoy na ngayon dito na license. Naging referee mo ba ay ito ay nakakakuha ka rin ng mga incentives or extra payment dito? Yes, opo. Lalo na pag maraming mga paliga. So, kung hindi naman maganda nakakaya, kung hindi naman nakakaya tanungin, magkano naman per game? Actually, depende po yan, sir. Pag 4 games, minimum 500 per game. Pero pag 2 games lang kami, minsan 800 per game. Alright, ibig sabihin, mga kababayan, lalo na sa mga teachers dito, meron siyang extra income. Aside from teaching, meron siyang nakukuhang extra payment sa kanyang pagre-referee. Maganda itong tulong din sa kanilang financial support, di ba? So, anong maaari mong mai-advise sa ating mga ballers dito sa Thailand? OFW, kahit hindi yung mga palaging naglalaro na katulad ko. So, ano naman ang may advice mo na para maging healthy? Lalo na dito, hindi puro trabaho. Oo nga po eh. So, sa mga OFW, siyempre kailangan din natin ng exercise. Actually, minsan nga dapat 3 times a week eh. Kasi mostly ng mga OFW dito is teacher. So, wala naman talaga siyang parang enough exercise. Turo ka lang. So, at least once a week or 2 times a week, kailangan natin mag-exercise. Yung pagiging OFW natin dito sa Thailand, pagdating sa compensation sa mga teachers ay sapat ba ito para sa pamilya or kahit sa single? Pag sa single, enough na talaga siya. I see. Actually, pero pag may family ka, minsan kailangan mong magkaroon ng extra job part-time. Katulad ng ginagawa niya. Maanon mo yung mga needs, lalo na pag may anak ka. Kailangan mo yun. Anyway, when it comes to financial, kumusta naman ang cost of living dito sa Thailand? I-compare natin sa Pilipinas kasi mga Pilipino naman. Actually, pag dito sa Thailand, ang mura ng mga pagkain eh. Kahit sabi mong nagtaas na yung mga bilihin, masasabi mong mura pa rin. Kasi compared sa Pinas, kagaya ng mga karne, mga gulay, malayo pa rin na mas mura dito sa Thailand.
So, ito bang araw-araw mo magpunta sa school ay nagko-commute ka o meron kang sariling sasakyan? Actually, meron akong sariling sasakyan naman. So, nagdadrive ako papunta sa school. So ba ay yung means of transportation mo, yung sasakyan mo, ito ay monthly basis mong binabayaran o kinash mo na ito? Actually, yung sasakyan is monthly basis siya. So, Hindi naman mabigat. Hindi naman siya mabigat. Yung mga binibili natin, lalo na sa mga prutas, pagkain, ay ito ay sapat naman talaga. Pero kung meron pa tayong hinuhulugan na sasakyan, minsan dahil sa needs ito, ay talagang gumagawa tayo ng parang para magkaroon tayo ng extra income katulad ni Yes. Julio, no? Yung pagkain, yung tinitirahan natin. By the way, ano ang tinitirahan niyo? Apartment ba ito o condo? Kondo. Sa kondo kami, sir. Apartment, mas mura sa apartment. Kaya lang, kumusta ang space ng condo? Sa kondo, parang, iba't iba kasi, dun sa amin kasi, parang studio type siya, pero separate yung kitchen. Yeah. So naroon ang aming mga friends, ang mga families na pumupunta dito para magkaroon ng exercise. Si Julio ay pinili ko dahil ito ay commissioner nga pala ng Nawamin Bowlers. Ano? Bowlers. So, bilang commissioner, kumusta naman ang mga palaro natin? Actually, maganda, masaya, mga palaro, lalo na pag magkakasama-sama mga kapwa OFW, mga Pinoy. So, nagkakaroon ng bonding ng bawat isa. Maganda, no? Yung samahan ng mga Pilipino pag may basketball na ganito. Hindi ba ito nagiging bisyo na ng mga, lalo na yung mga may pamilya na halos wala ng time sa family, puro na basketball? Posible kaya maging hadlang itong basketball? I think hindi naman siya magiging hadlang as well as nabibigay mo na naman yung enough time mo sa family mo. Iyon. So, importante po yung time management talaga natin. When it comes to yung hobby natin, kahit maging ito ay basketball man, pag-ride. Siya nga pala, speaking of rides, may motor dito sa Thailand. Meron ka bang motor? Nabenta ko na. Nabenta na. So, mahilig ka bang mag-rides before? Oo, mahilig ako mag-rides. Marami akong mga kaibigang riders din dati na. Ayan. So, Kamoto Vlog is more on sports, basketball, kasama diyan yung mga motorcycle. Importante sa atin na meron tayong, at least may time tayo sa family, may time tayo sa work, at may time din tayo para sa sarili natin para magkaroon ng balance yung ating pamumuhay. Kasi usually, ang too much work din ay nagkakaroon tayo ng tinatawag natin ng stress. To avoid stress, so importante na maging healthy. Katulad ni Julio, lagi siyang busy ito sa pagbabasketball at pagre-referee. Any thoughts about being OFW at the same time as a father dito sa Thailand? Okay. OFW is mahirap na masaya siya. Kaya mahirap kasi kailangan mong magtrabaho na diretso para may provide mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Masaya dahil pag nabibigay mo yung mga kailangan ng pamilya mo, siyempre masaya din sila. So pag masaya ang family, masaya ka rin siya. Okay. Maraming salamat sa iyo, Julio, sa iyong time na binigay sa akin. And sana meron part 2 ito dahil magkakaroon ng, minsan dadalawin ko siya sa kanya mga liga, probably sa kanyang pag-officiate. Meron din kami sa October. Okay, by 20. October probably sana mapuntahan natin yung kanyang pagkakaroon ng pag-officiate sa isang liga para naman on that spot makikita natin yung kanyang pag-referee at yung mga games dito sa Thailand. By October, so may part 2 ito. Yeah, So, sa October 20, probably October 20, meron kasi kaming MBL. Saan yan? Mahanakon Basketball League ni Roy. Shoutout Roy. Roy Saan yan? Tayamura. Sa Bayjay, nung last January kasi meron kaming 3x3 Basketball League. So nag-organize kami ng 3x3. Mixed of Thai and Pinoy. And so meron na naman kaming season 2 this coming October. So in-invite ko rin yung mga Pinoy na mag-join sa aming season 2 3x3 kasi open for all naman. Okay. So meron ba itong makukuha mga prize, cash prize and trophies? Meron So, siyang kung meron- kagaya dati na nung January sponsor namin yung Anta. Aha. So merong free shoes from galing Wow! Anta. Free shoes, sana all. So kung makakasali ang mga basketball player dito sa Thailand, mga Pilipino man o Thai, kung meron kayong mga friends, October
20. October 20. So, save the date. Kung meron dyan na gustong maglaro, ito ay gaganapin sa Sabayjay. Sabayjay. O saan itong Sabayjay nga pala? So, part siya ng malapit siya sa Saymay. Yeah, Saymay. Okay, Saymay so District. invitation in advance. Rangsit. Para, Rangsit. Yeah. Okay, para makapaglaro tayo at makapanood din tayo ng mga games dito. So, maraming salamat. Thank you, sir. Next time. Okay, pupuntahan natin yung mga friends natin doon. Ito yung mga Tropa Pips natin, mga Pilipino dito. Shout out, ito. My Viewpoint.